So, ang ating pong topic, series po ito, How Did Jesus Heal series. So, ito po yung Jesus Healing Ministry na iniwan niya sa kanyang mga alagad. At supposed to be, ay naipasa po sa atin. So, ito po yung pinangalanan ko po itong Jesus Healing Ministry 101. So, ibig sabihin po ng 101, basic po ito. Ibig sabihin po ito, pwede po ito sa lahat ng mga mananampalataya. So, siyempre, meron pong mga advanced na healing. So, doon lang po tayo muna sa basic. Aralin po natin yung basic na tinuro ng Panginoon na applicable po sa lahat ng mga alagad. Purihin ang ating Panginoon. So, ang ating pong objective ay to know and practice the basic principles of Jesus Healing Ministry. JHM 101. Ibig sabihin po yan, Jesus Healing Ministry 101. So, paano po natin na maunawaan at matutunan at ma-practice yung healing ministry na iniwan po ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mga alagad. So, basic po ito, no? Meron pong advance, pero hindi na muna tayo ron. Doon lang po muna tayo sa basic na pwedeng i-administer ng lahat ng mga mananampalataya. So manalangin po muna tayo mga kapatid. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pagkakataon to na kami ay makapag-live streaming ng Bible study patungkol po sa healing ministry ng aming Panginoong Kristo. Aming Amang Diyos sa langit, pagpalain po kami, gabayan kami ng iyong Holy Spirit at tanging mga salita mo lamang ang maitaas at maihayag sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Kristo. Okay, tuloy po natin. Ano? So, ano po yung mga principles ng healing ministry ng ating Panginoong Kristo na ibinigay po sa atin? Okay, praise God. So, yun po yung pag-aaralan natin at meron po tayong code nito, JHM 101. Jesus Healing Ministry 101. Ayan, purihin ng Panginoon. So ano po yung mga prinsipyo na ito? Na yung iba rito, naaral na po natin, pero maganda po ma-review natin. Ano? Okay, unang-una, Jesus healing is part of the atonement as prophesied by the prophet Isaiah. Ito po ay lagi nating idinidiin, mga kapatid. Dapat po nating maunawaan ang ating healing ministry ay part po ito ng pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Ayan. Part po ito ng pagliligtas ni Kristo sa atin doon po sa krus ng Kalbaryo. So, ito po yung mensahe na pinabot sa atin ni Prophet Isaiah na natupad nung dumating ang ating Panginoong Kristo, yung atonement ng ating Panginoon. Tingnan po natin mga verses nito, reviewin po natin ng kaunti. So, sabi po sa Matthew chapter 8, verse 16-17, ginagamit ko po ay New King James Version. Para po yan sa English sa panahunan natin. So, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. Okay, continuation. And he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. Ayan, no? Pinagaling po niya ang lahat ng may karamdaman at pinalayas niya mga masamang espiritu sa gitan ng salita. Now, verse 17, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, okay, he himself took our infirmities and bore our sickness. Ayan, si Brother Ogie, ating frontliner dito. Papasok na. Ingat kapatid. God bless you, ha? Pagpalain ka, ingatan ka ng Panginoon. Praise God. So, ang sabi po ni Prophet Isaiah, natupad na po yun, he himself took our infirmities and bore our sickness. So, ito po ay may retroactive effect. Dahil nung binanggit ito, natupad ito, hindi pa naman pinapako sa krus ang ating Panginoon. So, yung epekto ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus, nagkaroon na po ito ng retro effect nung ang ating Panginoon ay simulang gawin ito. Ipatupad ito at manggamot siya. Ano? At ito po ay makita natin sa Isaiah 53 verse 4 and 5, yung basihan po natin ng atonement
Kasi sinasabi natin, healing is part of the atonement, physical healing of our body. Okay, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. So sa Hebrew, yung griefs po dyan and sorrows ay sickness and diseases, infirmities. Ito po yung mga karamdaman, sakit na nagpapahirap po sa ating katawan. Ito po ay dahil bunga ng kasalanan, epekto ng kasalanan at ng kamatayan, yung mga karungkutan, sakit, karamdaman po natin ay dinala na ni Kristo sa kanyang katawan doon sa krus ng Calvary. Okay, verse 5. Sabi po rito, Isaiah 53, verse 4. Okay, and 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Okay? Ang sabi po dyan. Ayan ha? So, yan, dinala niya po yung ating mga kasalanan. And then, the chastisement for our peace was upon Him. O, yung para sa ating kapayapaan, ang parusa, para tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, dinala niya. And, meron pong karotong, by His stripes, we are healed. Okay, yung stripes na yan po yung tinamo niyang mga sugat sa paghampas po sa Kanya, sa Kanyang tinanggap na parusa ng mga Romano, sa Kanyang mga katawan, yung pala ay ating kagalingan. So, yung hampas ng mga sugat, ay yan po yung kapalit ng ating mga karamdaman. Kaya sabi ni Propeta Isaiah, natupad na, dinala na niya. At yung epekto po nito ay retro. Huwag po kayo maniwala na epekto nito ay one time lang, nung panahon lang na ginanap ni Jesus yan. Mali po yun. May mga Kristiyano po, nakakalungkot, nagtuturo na ito po ay one-time event fulfillment lang. Hindi po ito. Patunayan po natin. Okay. Tuloy po natin. Sabi po sa 1 Peter 2:24, 1 Peter 2:24, ito po yung pinaalala ni Saint Peter, ni Apostle Peter. Sabi po dyan sa verse 24, who Himself bore our sins in His own body on the tree. Ayan, ano? That we, having died to sins, might live for righteousness. So, maliwanag, dinala po niya yung ating mga karamdaman, yung mga kasalanan. At pag may karugtong po yan, by whose stripes you were healed, yung karamdaman na po natin, mga sakit, ay dinala rin po niya. So, kasama po yan sa atonement, pinaalala po yan ni Peter. Kaya nga po, ang fulfillment po ay retroactive. Before and after. Tuloy-tuloy po yung epekto ng pagtubos sa atin. Kagaya po ng kasalanan, pagtubos, tuloy-tuloy po yung epekto nun. Ano po yung epekto? Yung kapatawaran ng ating mga kasalanan na namatay na po tayo sa kasalanan. At maaari na po tayong mamuhay sa katwiran. At by whose stripes you were healed. So, maliwanag po yan, mga kapatid, na tinuturo po ng Biblia. Okay? So, ito po yung unang prinsipyo ng healing ministry na everybody can avail. Why? Pwede po nating i-avail lahat ng mga mananampalataya, mga tao. Kung gusto nating avail, ma-avail po na yan. Because Jesus' healing is part of the atonement as prophesied by the prophet Isaiah. Okay. So, maliwanag po yan, mga kapatid. Okay? Part of the atonement. Okay. Pangalawang principles ng healing, tandaan po natin. Okay. Jesus treated sickness and diseases as an oppression by the devil. Okay? Jesus treated sickness and diseases, okay, as an oppression by the devil and providing healing for all who were oppressed by the devil. Alright. So, ito po ay patotoo ni Apostle Peter nang siya po ay nagtuturo at nangangaral sa bahay ni Cornelius, isang Romano po ito, isang Gentile. At ito po yung kanyang sinabi sa Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Okay, tuloy po natin yun. Who went about doing good and, diniin po natin, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, ang pananaw po ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos sa sakit at karamdaman ay oppression by the devil.
ito po ay pananakit ng kaaway. Kaya nga po, naniniwala tayo na ang pandemic na ito ay pananakit ng dyablo, ng kaaway sa sangkatauhan. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa John 10, verse 10, paano po nangyari yun? Okay? So, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So, ang layunin po ng dyablo ay kapahamakan, to steal, kill, and destroy. So, itong pandemic na ito ay maliwanag, ay ninanakawan po tayo, pinapatay po tayo, winawasak po tayo. Ganyan po yan. So, hindi po ito galing sa Diyos. Yan po ang stand natin, mga kapatid. Ano? Now, tuloy po natin yung John 10:10. May pangontra po tayo dyan. Ang sabi po ni Jesus Christ, I have come. So, sino po ang pangontra? Ang ating Panginoong Jesucristo. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, ang gusto po ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay at sa kasaganahan ito. So, kabaligtaran po ito doon sa kamatayan at pagwasak ng buhay na dulot po ng dyablo. Yan po yan. So, ito po ay maliwanag na sinabi ni Kristo sa John 10:10. So, magkasalungat po yan. So, hindi po natin pwedeng angkinin sa liwanag po ng salita ng Diyos, ng salita ni Jesus, na ang pandemic na ito ay parusa ng Diyos sa sangkatauhan at gawa niya po ito. Maliwanag po yan, hindi po yan ang layunin ni Kristo. Siguro po sa Old Testament, baka pwede po natin pag-usapan yan. Pero pagdating po ng New Covenant, New Testament, nasa New Testament na po tayo, New Covenant, ay nilinaw po ni Kristo, siya ay nagpunta upang magkaroon tayo ng buhay at buhay sa kasaganaan. Ito, ang dyablo, kapahamakan. Kaya nga po ang pandemic na ito ay pandemonic, ay galing sa dyablo. Yun po ang stand natin. Okay? So, ano po ang trato ni Kristo sa mga sakit at karamdaman? Itrato po niya ito as a kind of oppression by the devil. Anong oppression? Pagpapahirap ng dyablo sa sangkatauhan. Ito po ang trato niya sa lahat ng mga sakit. Okay? Matthew 4:23, New King James Version. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom. So normally, nagtuturo po siya sa mga sinagoga. Nangangaral po siya ng mabuting balita ng kaharian, the gospel of the kingdom. May karugtong po yan. And Matthew 4:23, and ano po yan? Nakabasa po natin. Praise God. May monitor po tayo. Medyo malinaw na po yung ating Bible study sa inyong monitor. Maliwanag po. Okay? So, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Ayan. Okay? So, ayan po yan. Pinagagaling, maliwanag po, sabi ni Kristo, ayon po sa Ebanghelyo ni Matthew, ay healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. So, ano po ang trato niya sa lahat ng sakit? Ang lahat ng sakit, ang trato po ni Kristo na ito po ay kaaway at pinagagaling po niya. Lahat ng karamdaman, siyempre, lahat ng karamdaman na lumalapit po sa Kanya. At purihin po ang ating Panginoon. Okay? Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Okay? Praise God. Okay, tuloy po natin mga kapatid. Praise God. Alright. So, nakita po natin yung tatlong ministry ng ating Panginoon na iniwan po sa atin. Yung teaching, preaching, and healing ministry. Okay. So, ang karamdaman, mga kapatid, ang view po ng Bible dito sa karamdaman, okay, sickness and diseases are caused by Satan directly or indirectly. Okay, through sin and death. Okay, from sin which is the source of the power of Satan. Okay.
Saan po nanggaling ang mga karamdaman, sakit, at eventually kamatayan ng tao? Physically, no? Physically. Okay, sabi po sa Romans 5:12, New King James Version. Alright, New King James Version. Okay, adjust ko lang po ng kaunti. Okay. Ayan. Para kita sa YouTube. Alright. So, tuloy po natin. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death is spread to all men because all sin. So, yung kasalanan po, galing po sa isang tao, nagbunga po ng kamatayan sa lahat ng tao, dahil po yan sa kasalanan na ating minana sa ating unang magulang, sa unang tao, tinutukoy po dyan kay Adan. At dahil po dito, pumasok na po ang kamatayan na siyang resulta ng kasalanan. Ngayon, yung death dito ay lahat po na ng klaseng death yan. Ano? This is a condition, state of the condition or state of the man, state of man. Kalagayan na po ito ng tao. Ng kanyang spirit, soul, and body ay patay po. Ano? So, ang tao ay nagkaroon na po ng kamatayan. Yan. So, ang tao, literally, ay patay na po siya. Okay? Patay na po ang tao. Bagamat gumagalaw po tayo, we are already dead because of sin. At sabi po sa Hebrew, chapter 2, verse 14, okay, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared, okay, in the same. Ano po yun? That through death, nagkatawan-tao ang Panginoon, sa magitan ng kanyang kamatayan, that through death, he might destroy, sabi po dyan, him who had the power of death, that is the devil. So ano po ang source ng power ng devil? O ano po yung kanyang legal right sa atin? Bakit ang sanlibutan, ang buong sangkatauhan, ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo? Bakit po ang buong sangkatauhan napasa ilalim ng paghahari ng Diablo? Okay. Kasi ang kapangyarihan po ng Diablo, saan po nagaling? He had the power, who had the power of death. That is the devil. So ang Diablo, may kapangyarihan po siya ng kamatayan. Saan po nanggaling yung kamatayan na yun? Ng isang katauhan na naka-attach po sa atin, na nasa tao. Yun po ay galing sa kasalanan ng isang tao. Okay, so hindi po kailangan gumawa tayo ng kasalanan para mamatay. Kasi ang kasalanan po ay nagsimula po kay Adan sa sangkatauhan po yan. Tayo po ay na-contaminate na po ng kasalanan. Lahat po ay nagkasala. Therefore, lahat po ay may kamatayan. So, dyan po ang source ng power ng devil. Ngayon, ano po yung bunga niyan? Yung kamatayan na yan? Of course, ang resulta po niya ay yan na po, yung mga sakit at mga karamdaman. So kaya po tayo nagkakasakit, nagkakaroon ng karamdaman at eventually namamatay physically, epekto po yan ng kasalanan ng isang tao ni Adan. At kaya nga ang buong sangkatauhan ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan na ang Diablo ang may hawak. So yung power of death nasa devil po yan. Okay. Pero ang good news, syempre, tinubos na po tayo ni Kristo. Sabi po dyan, that through death, he might destroy him. So, winasak na po niya, sino po? Winasak na po ni Kristo ang Diablo na may kapangyarihan ng kamatayan. Kasi, inako na po ni Kristo yung ating kamatayan. Siya na po ang namatay para sa atin. Okay. So, maliwanag po yan. Ano? Yan po yung prinsipyo. So, ano po yung unang prinsipyo? Okay. Okay, Jesus' healing is part of the atonement. Okay, parte po yan ng kaligtasan ng tao sa kasalanan. Okay, pangalawa, Jesus treated sickness and diseases as an oppression by the devil. Bunga po yan ng kasalanan. So, oppression by the devil directly or indirectly. Okay, bunga po yan ng kasalanan ng unang tao. Kaya po tayo nagkaroon ng kamatayan at mga karamdaman dulot ito. Dahil po dito, ang Diablo ay nagkaroon ng power of death. Siya po ang mayroong kapangyarihan ng kamatayan na kung saan tayo ay tinubos na ni Kristo. Amen po yan. Ano? Kaya po pansinin po ninyo, ang Panginoon para talagang galit na galit siya
sa kasalanan, galit na galit siya sa karamdaman. Okay? So, pinapagalin po niya lahat yan. Yan po yung kanyang ministry na binigay po sa atin. Okay, pangatlo, prinsipyo ng healing ministry ni Jesus Christ, yung basic po, yung healing ministry ni Jesus, 101. Jesus never said believers will not get sick, but said believers shall never die. Ayan po, no? So, hindi po sinabi ni Kristo, hindi na tayo magkakasakit bilang mananampalataya. Nagkakasakit pa lang po tayo. Pero ano po ang sinabi niya? Ang sinabi niya, tiyak, believers shall never die. Okay? Shall never die. Okay. John 11, 1-4. John chapter 11, verse 25-26. Tatanong po tayo sa verse 25-26. Okay. So, hindi po sinabi ni Kristo na hindi na tayo magkakasakit. Pwede pa rin po tayo magkasakit, mga kapatid, kahit na tayo ay niligtas na ni Kristo. Pero sabi niya, believers shall never die. Okay, hindi na po tayo mamatay. Wala na po tayong kamatayan. Okay, unawain po natin to mga kapatid. John 11, verse 1-4. Okay? Ito po yung pagkakasakit at pagkamatay ni Lazaro na ng Bethany na kapatid po ito ni Mary at ni Martha. Okay, hindi po ito si Mary Magdalene. Iba po yun. Ha? Okay. So, basahin po natin. Ituloy po natin. Now, a certain man, okay, now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Okay, verse 2 ng John chapter 11. It was that Mary who anointed the Lord with the fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. So ito yung si Mary na inanoint niya ang ating Panginoon with oil at pinahiran niya ang paa ng ating Panginoon ng kanyang buhok. Yun ang ginawa niyang pampahid, pangpunas. Okay. Ngayon, yung kapatid niya, si Lazaro, may sakit ng panahon na ito. Okay. Whose brother Lazarus was sick. Ngayon, ang ginawa ng magkapatid, therefore, the sister said to him, saying, so maliwanag na ito po ay mga alagad ni Kristo, ang pamilya ni Lazaro, ni Mary at ni Martha sa Betania, ng Bethany. Okay, therefore, the sister said to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Okay, so ang Panginoon, mahal niya po ang pamilya ni Lazaro. Okay, so nagpadala po ng mensahe, wala pa naman pong cellphone nung araw, personal po yan, at may pinapunta po silang tao para hanapin ang Panginoong Jesucristo. At yung mensahe na yon ay para bang si Martha at si Mary ang nagsasalita. So sa kanila po, pag nagpadala ng mensahe, parang ang nagsasalita at kausap mo ay yung nagpadala ng mensahe. Ganyan po sila ng araw. Okay. Lord, behold, he whom you love is sick. Ayan. So may sakit. Sino po yon? Si Lazaro na mananampalataya. Okay, isang believers po ito. Okay, hindi sinabi ni Kristo na hindi tayo magkakasakit. Sa katunayan, sinabi niya sinabi rito, may sakit nga. At di niya sinabi, ba't may sakit? Dapat walang sakit. Hindi dapat magkasakit. Hindi po yun. So, ang sabi po ni Jesus Christ, when Jesus heard that, he said that, nung narinig niya, anong sinabi niya? He said, this sickness is not unto death. So, hindi ito kamatayan. Itong sakit na ito ay hindi nagdudulot ng kamatayan. It's not unto death. Hindi para sa kamatayan. But for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. So, meron pong malalim na pangunawa rito ng sinabi ni Jesus Christ, this sickness is not unto death. So, hindi ito magdudulot ng kamatayan, kundi ng kaluwalhatian ng Diyos. So, hindi niya sinabi dito na si Lazaro ay hindi dapat magkasakit. Hindi po. Pwedeng magkasakit, pero ang pagkakasakit na ito ay hindi nagdudulot ng kamatayan. Tingnan po natin.
Okay? Ang ibig sabihin nito. Okay. Talon po tayo sa John 11:25 to 26. Nalaman po natin, mga kapatid, na si Lazarus ay namatay. Okay. Pero sinabi ni Kristo, hindi siya mamamatay. Pero namatay. Sa katunayan, nailibing na po at ilang araw na pong nakalibing. Okay? So, dumating po si Kristo at may drama po yan, pero laktawan na po natin yon. John 11:25-26. Ito ay nangangailangan ng malalim na pangunawa kung sino talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, Jesus said to her, kasi nakalibing na eh. Okay, sabi ni Martha or ni Mary, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang aming kapatid. Okay, samantalang sabi na si Kristo, hindi ito magdudulot ng kamatayan ni Lazarus. This sickness will not lead to death. It's not unto death. Ayan. Pero namatay. So, paano po yun? May contradictory po ba? So, nagsinungaling po ba ang Panginoon? Tingnan po natin. Now, sabi ni Jesus Christ, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, sabi diyan, though he may die, he shall live. Okay. Ito, maliwanag po ito. I am the resurrection and the life. So, sino po ba si Kristo? He is the resurrection and the life. So, ang diablo may kapangyarihan ng kamatayan, si Kristo naman may kapangyarihan ng buhay. So, Jesus has the power of life. Satan has the power of death because of our sin. Okay? Now, Jesus Christ has the power of life. He is the resurrection and the life. So, ibig sabihin, pag tayo nanampalataya kay Kristo, sabi, anong ibig sabihin nito? Ito po yun. He who believes in me, sabi ni Jesus Christ, ito application, though he may die, he shall live. Naintindihan niyo po ba yun? Sino man ang nananampalataya sa akin, sumasampalataya kay Kristo na siya ang resurrection, siya ang life. Jesus is the resurrection and the life. He is the source of life. He is the source of the resurrection. He himself is the resurrection and the life. So he has control of life. Siya ang may kapangyarihan ng buhay. Ang diablo may kapangyarihan ng kamatayan. Okay, kaya nga sabi, he who believes in me, though he may die, he shall live. Bakit po? Kasi ang kamatayan ay kontra sa buhay. So life, opposite of death. Death, opposite of life. Tama ba? Baliktad po yun. Opposite po yan. Ngayon, ang diablo, ang bibigay ng kamatayan has the power of death, but Jesus has the power of life. So, si Kristo, yung kamatayan, kaya niyang palitan ng buhay. Kasi siya mismo ang buhay. Siya mismo ang pagkabuhay muli. Kaya sabi niya, he who believes in me, though he may die, he shall live. Okay. So, ano po bang pagkaintindi natin dito? Siyempre, pagkaintindi natin dito, mga kapatid, maaari na bubuhayin tayo ni Kristo pagka sa kabilang buhay. Pagdating niya, bubuhayin niya tayo sa kanyang pagbabalik, di ba? Yung resurrection. Okay, totoo rin po yun. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Ang sabi po niya rito, he who believes in me, though he may die, he shall live. Mabubuhay. Okay? So parang ganito po, no? So, though he may get sick, he shall live. Nakuha niyo ba? Though he may die, okay? Like, explain po natin, rephrase po natin, though he may get sick, and even die, he shall live. Okay? Kaya sabi ni Jesus Christ, this sickness does not lead to death. Okay? Kasi po ang kamatayan ay tinanggal na po ni Kristo actually sa ating mga mananampalataya. Pinalitan niya na po ito ng buhay. At buhay na walang hanggan. So sa totoo lang, mga kapatid, wala na po tayong kamatayan. Kaya sabi dito, though he may die, he shall live. So palitan po natin ng konti, para lang sa explanation. Para ganito, rephrase ko lang. Though he may get sick, so though believers, he who believes in me, believers, tayo pong mananampalataya, though he may get sick,
Okay? We shall live. Okay. So, maaari tayong magkasakit, pero pwede tayong gumaling. Gagaling tayo. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ dito. Okay. So, hindi niya sinabi na hindi tayo mamatay, pero, hindi niya sinabi tayo magkakasakit, pero, mabubuhay tayo. Gagaling tayo. Okay. So, dito sabi niya, though he may die, he shall live. Alright? Ngayon, ito pa mas malalim. Punta natin yung verse 26, mga kapatid. And whoever lives and believes in me, ito na, shall never die. Do you believe this? Okay. Nananampalataya po ba tayo dito? Mga kapatid, medyo mahirap po na tanggapin, di ba? Minsan, pagka hindi mo matanggap to, maiinis ka. Marami pong nangyari ganyan sa ating Panginoon. Hindi po nila matanggap yung turo ni Kristo. Marami po sa mga alagad ang bumitaw. Kaya sabi ni Kristo, kayo ba, bibitaw ka rin ba kayo? Aalis din ba kayo? So sabi ng mga apostol, yung mga alagad niya na una, iniwan na namin lahat. Kanino pa kami pupunta sa iyo? So hindi nila iniwan ang Panginoon. Bagamat nila naintindihan masyado, later, saka lang nila naunawa na ibig sabihin talaga nito, ay binigyan sila ng pangunawa ng Panginoon. Nagtiwala sila kay Kristo. Kasi mahirap ito. Tingnan nyo. Yung sinabi ni Kristo una. Okay? He who believes in me, though he may die. At itong application ng I am the resurrection and the life. Si Kristo ang source ng life and resurrection. So, though he may believes in me, though he may die, he shall live. So, ano pong application ito? So, maaari tayong magkasakit, gagaling tayo. Maaari tayong mamatay, mabubuhay tayo muli. Literal po ito. Pinakita niya po ito, si Lazaro namatay, nabuhay muli. Ganyan po yan. Okay. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? So ito po medyo mahirap tanggapin mga kapatid. Dahil ang sabi po ng Biblia at ang turo po ni Kristo, wala na po tayong kamatayan. Okay, paliniwanag po natin ito mga kapatid. Okay, ano yung ibig sabihin ni Kristo rito na whoever lives and believes in me shall never die. So, he who believes in me, though he die, he shall live. Okay. So, ang tinuturo po ng ating Panginoon dito, mga kapatid, na yung kamatayan natin ay pinalitan na niya ng buhay. Okay? So, ang kamatayan po kasi ng tao ay spiritual. Pag spiritual, sasakupin na po niya yung kaluluwa at katawan. Spirit, soul, and body. So, ang tao, ang kondisyon ng tao, patay na po tayo. We are already dead. Ang tao, hindi po tayo mamamatay actually. Dahil ang tao, patay na. So, ang patay na, hindi na kailangan mamatay pa. Patay ka na eh. So, ang tao, ang state ng spiritual po ng tao is already dead because of sin. So, yung kamatayan, pumasok na po sa buhay ng sangkatauhan. So, physical death is just the result of our spiritual death. Kaya ang tao namamatay physically is because we are already dead spiritually because of sin. So, dahil po sa kasalanan, patay na po tayo. Okay. Ngayon, sabi po sa John 3:18, he who believes in him is not condemned. But he who does not believe is already condemned. Okay. Para po tayo maligtas sa kasalanan at sa kamatayan, state of our spiritual state, which is death, kapatid, ay manampalataya tayo. He who believes in him is not condemned. So, hindi na po tayo i-condemn, but he who does not believe is condemned already. Ibig sabihin, yung condemnation of death, eternal death, ay nasa sangkatauhan po, hindi maaalis sa kanya pagka hindi po siya nanampalataya. So, the only way for us to be saved, para magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan, ay manampalataya tayo kay Kristo, sa anak ng Diyos. Okay, yung hindi po manampalataya is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, dahil hindi siya nanampalataya sa pangalan ng nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Sa bugtong na anak ng Diyos. Sino po yun? The Son of God, which is Jesus Christ.
Ang Hebrew name po niya ay Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Yeshua o Yeshua. So, Yeshua, Hamasiah. Hamasiah is the Messiah Christ. Sa English po. Messiah in Greek. Okay? So, Messiah in Hebrew also. Christ is Christos in Greek. Okay? So, Hamasiah is also in Hebrew, meaning the Messiah, the Christ. Okay? The only begotten Son of God. So, Jesus is the Son of God. The only begotten Son of God na pinadala po niya rito at nagkatawang tao. Ngayon, yung hindi nanampalataya is already condemned. Ibig sabihin, nananatili po sa kanila ang kamatayan. At yung kamatayan na ito ay eternal condemnation po ito. Eternal punishment po ito ng death. Eternal death po ito. Doon sa lake of fire. O yung dagat-dagatang apoy. O mas kilala ito po sa tinatawag na impyerno. So, ito po yung alienation from God. Paghihiwalay sa Diyos eternally. Okay? Now, John 3:18, dahil po ito sa kasalanan, naihiwalay po tayo sa Diyos. Okay. John 3:18, sabi po dito sa New King James Version, he who believes in Him is not condemned. O, balik tayo. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, mananatili po tayo sa kasalanan niya pag di tayo nanampalataya. Ngayon, on the other hand, pag tayo nanampalataya kay Kristo, sabi po sa 1 John 3:14-15, yung King James Version, okay, hindi na po tayo mananatili sa kamatayan. Okay, basahin po natin. We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. So tayo po, nagmamahalan po tayo, magkakapatiran, ay lumipat na po tayo mula sa kamatayan sa buhay. So ito po ang kalagayan ng mga mananampalataya, ng mga kapatiran, mga brethren, mga anak ng Diyos. No? We have passed from death to life. Lumipat na po tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kasi pinalitan na po, ang nangyari po kasi ganito. Nung nanampalataya tayo kay Kristo, yung buhay, inilagay niya sa atin, bigyan niya tayo ng buhay, and Jesus is the source of life, at si Kristo nasa atin, so yung kamatayan, wala na po sa atin. Hindi na tayo nananahan sa kamatayan. Inalis na po ni Kristo yung kamatayan, pinalitan na po ng kanyang buhay. At si Kristo nananahan sa atin. Kaya nga sinabi ni Kristo, whoever believes in me shall never die. Okay. Siya na nanampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Though he die, he shall live. Okay? And he who lives and believes in me shall never die. Bakit po? Kasi wala na po talaga tayong kamatayan. Pinalitan na po ito ni Kristo. Ano po ang nasa atin? Eternal life na po. Sabi po sa verse 15, 1 John chapter 3, verse 15, whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. So, ang mga hindi mananampalataya, hindi pa naliligtas, hindi pa nananampalataya kay Kristo, anong sinasabi ng Biblia? Wala po silang buhay na walang hanggan. Hindi nananahan sa kanila ang buhay na walang hanggan, yung buhay ni Kristo. Kasi eternal po ang buhay ni Kristo. So, pag binigyan po tayo ni Kristo ng buhay, buhay na walang hanggan. Ito po ang replacement sa death. So, death and life cannot coexist with one another. Hindi pwede, nasa atin yung kamatay, nasa atin din ang buhay. Mamimili lang po tayo. So, ang ating state, unang-una, ang state natin, okay, ang condition ng tao, kamatayan. We have death already. Which is the power of Satan. Kaya nga, ang tao, ang sabi ng Bible, ang buong sangkatauhan, nasa ilalim ng evil one. Under the power of the evil one. Kasi the evil one, Satan holds the power of death. Ngayon, nung si Kristo, nung namatay na si Kristo, inako na niya yung kamatayan natin. Kaya nung inako niya, pinalitan niya na ito ng buhay, nung siya'y nabuhay muli,
nang si Jesus Christ nag-resurrect, ano nangyari? Nag-resurrect din tayo, nagkaroon na po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay. So in a way, nag-resurrect po tayo spiritually. Na born again tayo. Okay, yung resurrection ng ating katawan, tutalo po yun, pagdating ni Kristo, which is true. Kasi nga po, ang katawan natin, wala na po itong kamatayan sa spiritual na mundo. As far as Jesus Christ is concerned, we have no more death, but we have those who believe. Kaya nasabi niya, do you believe this? Pinaniniwalaan mo pa ito, mo ba ito? So, sa ating mga Kristiyano, akala natin may kamatayan pa tayo. Pero in reality, in truth, based on the Bible, spiritual reality, wala na po tayong kamatayan. Ayon kay Kristo. Pinalitan niya na po ito ng buhay na walang hanggan. So, we do not abide in death anymore. We abide in life. Ayan, ano? So, hindi na po tayo nananahan. Okay. Ang sabi po sa verse 14, balikan natin, he who does not love his brother abides in death. Ngayon, tayo, mga mananampalataya, hindi na tayo nananahan. We do not abide in death anymore. Hindi na po tayo nananahan sa kamatayan. So, ang kamatayan is a state of the unbeliever. Ito po yung kalagayan ng mga mananampalataya. They are spiritually dead. Patay na po sila. Kaya ang katawan, apektado lahat. Ngayon, tayong mga tinubos ni Kristo, wala na po tayong kamatayan. Wala na po tayo sa state of death. Ang sa atin, we have passed, ang sabi ng Bible, ang turo po ni Kristo rito, through John, inunawa po natin, pinaliwanag din po ni John, yung sinasabi, I am the resurrection and the life, he who believes in me, though he die, shall live, and though he who lives and believes in me, shall never die. Bakit? Bakit sinabi ni Kristo, we shall never die? Because death is no more. Wala na po sa atin ang kamatayan. Hindi na po tayo nananatili, nabubuhay sa kamatayan. Wala na po tayo sa kapangyarihan ng dyablo na kapangyarihan niya yung kamatayan. Nasa na po tayo sa buhay. So Jesus Christ is life. Siya po ang may kapangyarihan ng buhay at siya po ang pinanggagalingan ng buhay. Kaya nga po, tayong mga na kay Kristo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Wala na po tayong kamatayan. We have passed from death to life. Lumipat na po tayo mula sa kamatayan sa buhay. Okay, medyo mahirap pong unawain, di ba? Kapatid, kasi ano to nangangailangan to ng pananampalataya. Okay. So, ano po ba ang kalagayan natin? Sabi sa Colossians 3 verse 3, for you died and your life is hidden with Christ in God. So, buhay pa po tayo rito, wala na po tayong kamatayan, nandito po na po tayo buhay, pero yung buhay natin, sabi dito, namatay na tayo. For you died. Paano tayo namatay? Kasama natin si Kristo namatay 2,000 years ago. So, kung tayo ay nananampalataya kay Kristo, namatay na po tayo kasama ni Kristo. At kung nabuhay muli si Kristo, nabuhay na po muli tayo. So, spiritually, we were born again. We received a new life. Okay. At yung new life natin ay nakatago kanino? Is hidden with Christ in God. So, ang buhay natin, actually, in the spirit world, ang buhay natin, although nandito tayo, sabi natin, yung in the spirit world, ang buhay talaga natin, nandito na kay Kristo na. So, yung buhay natin ay pag-aari na ni Kristo, na kay Kristo. Therefore, wala na po tayong death. Kasi namatay na tayo. Had passed from death to life. Lumipat na tayo sa buhay. Paano? Paano tayo lumipat sa buhay? Buhay pa tayo? Hindi po. Lumipat na tayo sa buhay kasi namatay na po tayo. Paano tayo namatay? Kay Kristo. So, nung namatay si Kristo, tayo po namatay kasama niya. Okay? Ngayon, yung buhay po ni Kristo na binigay sa atin, eternal life, binigyan niya po tayo ng bagong buhay, at yung buhay natin ay nasa Kanya, nakatago po kay Kristo. Nasaan po yun? Nasa Diyos. So, para bang nandito pa tayo, pero at sa totoo lang, nandun na tayo. So, ang buhay natin, hawak na po ng Diyos, nakatago na sa Kanya. So, spiritual na mundo po yan. Kasi sa spiritual na mundo, hindi po pwedeng i-contain sa isang lugar lang. So, nandito po tayo, pero yung spirit natin connected with Jesus Christ, nandun na po sa Kanya. Nakatago po kay Kristo doon sa Diyos. So, hindi po pwedeng galawin ng diablo to. So, in our spirit, when our spirit is born again, our spirit is united with Christ.
Kaisa na po ni Kristo ang ating espiritu, buhay natin, nakatago kay Kristo. Doon sa Diyos. Kaya nga we have passed from death to life. Okay. Ngayon, how do we view physical death? Ngayon, paano ngayon itong physical death na ito? Okay. How do we view it? Ganito po ang physical death. Sa ating mga Kristiyano to hindi po ito sa mga unbelievers. Sa unbelievers po, saan sila nananatili sila sa kapangyarihan ng Diablo? Sa kapangyarihan ng Diablo. Ano po yung kapangyarihan ng Diablo? Sa kapangyarihan ng kamatayan. So they are spiritually dead. Yun po yung kalagayan natin before, we are spiritually dead. And we have no connection with God. Wala tayong connection kay Kristo. We are away from God, alienated, hiwalay. Pag hiwalay po tayo, patay tayo sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, patay tayo at meron po tayong kamatayan na nanatili sa ating katawan, nanatili sa ating spirito, kaluluwa at katawan, at hiwalay tayo sa Diyos. At pag namatay ang tao physically, ibig lang sabihin po nun, tuloy-tuloy po yung kanyang condemnation doon sa impyerno o yung lake of fire or eternal fire judgment niya. Tuloy-tuloy po yun kasi nasa kasalanan siya, nasa kamatayan. Kaya ang tao ay papunta po yan, ang kalagayan po niya ay spiritually dead, hiwalay sa Diyos, patungo sa impyerno. So para pong buhay pa siya rito, pero nakareserve na po siya sa impyerno. Nandun na po, kasi doon siya tutugo. Kasi patay siya, spiritually dead. Ngayon, para siya maligtas, kinakailangan lumipat siya sa kamatayan, papunta sa buhay. Possible lang po yan through Jesus Christ. Pag nanampalataya ang isang tao kay Kristo, doon lang po maililipat siya mula sa kamatayan sa buhay kasi ma-identify po siya na siya ay namatay na kasama ni Kristo. Kaya pag siya ay nanampalataya kay Kristo, ibig sabihin, namatay na siya kasama ni Kristo at nabuhay muli si Kristo, nabuhay din siya muli. Meron na siyang bagong buhay at buhay na walang hanggan at ang buhay niya ay na kay Kristo na nakatago kasama ng Diyos. Ganun po yun, mga kapatid. So hanggat hindi po nangyayari ito sa isang tao, hindi po niya nakikilala si Jesus Christ, hindi po siya nanampalataya, nananatili po siya sa condemnation ng death. Nananatili po siya sa kapangyarihan ng kamatayan. Tuloy-tuloy po yan sa impyerno. Kaya nakakatakot po ang isang taong wala kay Kristo, namatay po siya physically, tuloy-tuloy po siya sa impyerno. Okay. Sa Kristiyano, hindi po ganon. Sa mananampalataya, wala na po tayong death, wala na po tayong kamatayan. Ngayon, ano po ang physical death sa atin? Ganito po yan. Sa 2 Corinthians 5, 6-9, ito po ang physical death. Okay. Ang physical death, okay, wala po yan actually pinagkaiba sa atin. Kasi buhay po tayo. Wala na po tayong kamatayan. Kaya dapat ang death hindi natin katakutan, di ba? Bakit tayo takot sa kamatayan? Merong question mark doon. Kasi ang kamatayan, hindi po tayo dapat takot. Kasi wala na po tayong kamatayan. Bakit ka matatakot sa isang bagay na wala ka naman? So, wala na pong kapangyarihan sa iyong kamatayan. Okay. Ngayon, how do we view physical death? Okay. So, yung physical death, okay, wala na po tayo sa kamatayan, ano? Yung physical death, ganito po yun. So, how do we Christians view physical death? Okay. So, we are always confident, sabi sa 2 Corinthians 5, 6-9, knowing, okay, that while we are at home, okay, at home in the body, we are absent from the Lord. Okay, ano po yun? At home in the body. Ngayon, wala na po tayong kamatayan. Ngayon, ano po yung physical death? How do we view physical death? Ganito. Ngayon, nandito po tayo, nananaan po tayo sa katawan, ito po yung lalagyan natin. Nakatira po tayo sa katawang ito, physical body. Now, if we are in the physical body, we are absent from the Lord. Okay, ano po yun? Itong presensya natin, nandito, yung kaluluwa natin. Nandito po sa katawan na ito. Okay, yung spirit natin, nandito rin sa atin. But, yung spirit, sabi nga, yung buhay natin, in the spirit, hindi mo mako-contain. Although nandito, nandun din kay Kristo. Okay. So, yung espiritu natin, ano po yan hindi mo mako-contain sa isang spirit world po yan. Ang Diyos espiritu, kahit saan nandun siya, di ba? Okay. Ang spirit natin, dahil na kay Kristo, so kung saan naroon si Kristo, nandun din ang ating espiritu.
Okay. Pero, ang tao kasi, spirit, soul, and body. Okay. So, yung ating soul nandito. Yung spirit natin nandito. Now, para makumpleto yan, yung ating spirit and soul na nananahan sa katawang ito, okay, ay nandito sa ating katawan ito, nandito tayo. We are absent from the Lord. Wala tayo doon sa actual na presensya talaga ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo sa langit. Kasi nandito tayo, yung ating kaluluwa. Okay? Yung ating kamalayan, nandito. Okay? Although, in the spirit, sabi nga po sa inyo, nasa ating espiritu, yung espiritu natin, na kay Kristo rin. Espiritu kasi yan eh. Kaya malawak po ang unawa natin sa spirit. Okay? So, in spirit, we are with the Lord. Okay? But in our soul, nandito po tayo sa katawan. Okay. We are in absent from the Lord. Okay. Hanggat nandito tayo sa katawang lupa. Okay. That is why, sabi sa verse 7, no? 2 Corinthians 5, verse 7, we walk by faith, not by sight. Okay. So, ang pamumuhay natin dito sa lupa, hindi ayon sa physical na mundo, kundi ayon sa spiritual na mundo, through faith. So, we walk by faith in the spirit. Okay. Not by sight in the flesh. Okay. So, ang mindset po dapat natin, focus sa spiritual. Okay. Yun po ang pinakauna. So, tayo po namumuhay sa spiritual standard, spiritual world, not in the physical world only. Kaya ang basihan po ng pamumuhay natin, pananaw po natin, ay mas superior sa pananaw ng mundo kasi ang pananaw natin spiritual. So, ang spiritual, mas mataas po yan sa physical world, yung spiritual world. Kaya nga, ang pamumuhay natin, ang ating pananaw, iba sa pananaw ng tao. Ang pananaw po natin, pananaw ng Diyos, by faith po yan. So, we walk by faith, not by sight. Okay. So, yung pananampalataya, ito po yung ating pinangahawakan, yung salita ni Kristo. So, ang pamumuhay po natin, ayon po kay Kristo, yun po yung basihan ng faith natin, by hearing the Word of God, by the Word of God, by the Word of Jesus Christ. Okay, verse 8. For we are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So, mas gusto natin, sabi ni Paul, na to be absent from the body is to be present with the Lord. So, sa atin po, ang physical death ay actually paglipat natin ng presensya mula sa physical na mundo, lumilipat tayo sa presensya ng ating Panginoon sa kanyang kaharian dun sa langit. Okay. So, to be absent from the body is to be present with the Lord. So, yung kamatayang physical, ito po sa atin ay hindi na po ito kamatayan. Ito po ay tinatrato natin na paglipat natin ng presensya mula sa physical na mundo, lumilipat tayo sa spiritual na mundo. Saan po yun? Sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. So, to be absent from the body and to be present with the Lord. Okay. Ngayon, ano po ngayon ang objective ng buhay natin? Paano po tayo ngayon mamuhay? Ang sabi sa verse 9, 2 Corinthians chapter 5, verse 9, therefore, ano po ang conclusion natin? We make it our aim. Ang objective po natin sa buhay, whether present or absent, nandito ka man o nandun ka na sa kabilang buhay, our objective is to please Him. Okay? Therefore, we make it our aim, whether present or absent. Okay? Present sa mundo ito, o present sa Panginoon, o absent sa Panginoon, nasa mundo ka man ito, o nasa kabilang buhay ka na, kasama mo na ang Panginoon, to be well-pleasing to Him. Maging kalugod-lugod sa Kanya. So, ang buhay po natin dito sa lupa, hanggang sa Kanyang kaharian, parehas lang. Ano po yon? To be pleasing to Him. Maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. So, nandito ka sa lupa, namumuhay ka ng pananampalataya sa Diyos, namumuhay ka ayon sa Kanyang kalooban, namumuhay tayo na may kalugod-lugod sa Diyos, pleasing to Him. Ngayon, pag tayo po ay
nasa physical na mundo, ano po yun? Namatay po itong physical na katawan. Ano po ang kamatayan ng physical sa atin? Is to be present with the Lord. To be absent from the body is to be present with the Lord. Lumilipat lang po tayo ng lugar. So yung death sa atin is not actually death, but it is only being transformed or transferred to the presence of the Lord in heaven sa ating Panginoon. So makakapiling mo na ang Panginoon sa presensya niya, nandun na. Although, spiritually, yung kaluluwa mo, nandun na, yung katawan namatay. Diba? So yung pagkamatayan ng physical is only transferring to the presence of the Lord. Yun lang po ang kamatayan sa atin. Now, whether here or there, parehas lang po. We are living according to His will. We are living pleasing to Him. Okay? So, nabubuhay tayo para bigyan ang Diyos ng kalugdan, para kalugdan ng Diyos, para mapasaya natin ang Panginoon. Okay? Paano ba sasabihin ito? Mapaligaya natin ang Diyos. Okay? Mapasaya natin ang Diyos. Maluwalhati natin ang Diyos. Maging kalugod-lugod at kasiyasiya tayo sa Diyos. Yun ang objective ng buhay natin. Na makita ng Diyos ang buhay natin ay kaaya-aya sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Whether here or there. Kaya nga po, sa mga mananampalataya, wala na po tayong kamatayan. Transfer of presence lang. Transferring from here, physical, to the spiritual world, dun sa karian niya. Yung physical death sa atin. Sa mga unbelievers, hindi po. Nakakatakot ang kamatayan sa unbeliever kasi tuloy-tuloy po yung kanilang kamatayan away from the Lord, eternal punishment po yan. Dandun po yung walang hanggang pagpapahirap sa impyerno. Sa mga unbeliever po yan. Kaya kailangan po silang maligtas hanggat buhay pa, manampalataya na sila. Kasi pag namatay sila, wala na po yun. Dire-diretso na po yung kamatayan kasi nasa state of death po sila. Okay? Patay na po sila eh. Ngayon pa lang patay na dahil sa kasalanan. Kaya nakakatakot po ang isang unbeliever, hindi na mananampalataya, namatay siya physically, tuloy-tuloy po yung kanyang condemnation. Tayo po, wala na tayong condemnation, wala na po tayong death, eternal death, wala na po tayong parusang kamatayan. Sa mga unbelievers, nandyan pa rin po sila. Hindi po sila mapaparusahan, naparusahan na po sila, condemned na po. Buhay pa, naparusahan na, naka-reserve na po sa impyerno. Yun po yung kalagayan, makasalanan na po ang tao. May kamatayan na po sila. Hindi po mamamatay ang tao, may kamatayan na po, patay na po ang tao. Yan po yung state. Ang death is state. Ibig sabihin, condition na po, state of the spirit, spiritual condition, or state of the spirit condition of mankind. Kaya nga po, dapat po nating maunawaan ito, mga kapatid. Okay? So, yun po yan. Kaya sinasabi po ng Biblia, mga kapatid, na sa larangan po ng karamdaman, pwede po tayo magkasakit, pero God offers healing. Parang sinabi niya, though he may die, he shall live. Though he may get sick, he shall get well. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, sabi ni Prophet Isaiah, He took our infirmities, He bore our sickness. By His stripes we are healed. So pinagaling na po tayo ni Kristo, dinala na po niya yung karamdaman. He provided healing. So kagaya ng kasalanan, nagkakasala pa rin po tayo, we confess. Diba? Our sin, we are forgiven. Tayo mga mananampalataya. Okay. Ngayon, ano po nagkakasala sa atin? Yung ating kaluluwa, yung spirit natin, hindi na. Born again na siya. So ano po yung nagkakasala? Napag-aralan na po natin, yung ating kaluluwa. At apektado pa po yung katawan, nagkakasakit. Okay. So kung paano yung kaluluwa nagkakasala, yung katawan nagkakasakit. Ngayon, paano po maremedyohan? Hingi po tayo ng tawad sa Panginoon, patatawarin tayo. Kasi tinubos na. Meron po tayong tagapamagitan. Ganon din po yan. Pag nagkasakit, anong gagawin natin? Magpe-pray po tayo, hingi po tayo ng tawad kung nagkasala tayo, magpe-pray po tayo ng kagalingan, the prayer of faith of healing, gagaling po tayo. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon. Okay. So, basahin ko lang po paano pag nagkasakit tayo. James 5:14 to 16.
Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church. So ito po yung mga malalalim ang pananampalataya. Not literally matatanda sa edad, pero matatanda sa pananampalataya. Okay. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So ano po ang magpapagaling? Yung prayer, hindi po yung anointing. Paano natin malaman? Okay, symbolical lang po yung anointing na hindi po siya ng Panginoon. Na meron siyang Holy Spirit. Okay? So, verse 15, and the prayer of faith will save the sick. So ano po ang nagpagaling? Yung prayer of faith. And the Lord will raise him up. Ngayon, if he has committed sin, he will be forgiven. So, dalawa po kasi yan. So, kung paano po yung comparison, kung paano po yung kasalanan pinapatawad, yung sakit pinapagaling. Naintindihan ba? So, pag nagkasakit ka, pinapagaling ka. Paano? Magpe-pray ka ng prayer of faith. Okay, prayer of faith doon sa sakit mo. Okay. Ngayon, paano naman pagka nagkasala? Prayer of forgiveness. Hingi ka naman ng tawad, patatawarin ka. Prayer of faith for the sick. Okay. Ngayon, para pagalingin ka naman. So, ganun po yan. So, ganun lang po yan. So, nagkakasala ka, hingi ka ng kapatawaran. Prayer of forgiveness. Okay, if we confess our sins, prayer of confession, prayer of forgiveness. Okay? Ngayon, nagkasakit, prayer of faith. So, pagagalingin ka. And the prayer of faith will save the sick. Hindi po sabi might save, will save the sick. Okay, kaya nga sabi sa verse 16, confess your trespasses to one another. Prayer of confession, confess nyo. And pray for one another that you may be healed. So, magpalaningan po tayo. Actually, hindi lang po sa elders. Okay, kaya lang po tinawag yung elders kasi yung pong elders, yung po yung malalalim ang pananampalataya. Pero actually, yung prayer na ito, sabi po sa verse 16, we can pray for one another. Not only for elders. So, mga kapatiran, okay, meron kang, may sakit ako, pag-pray mo ako, kapatid, hingirin mo ako ng tawad sa Panginoon. Hingirin ako ng tawad sa Panginoon. So, confess mo yung sin mo, okay? Pwede mong i-share yung sin mo, patawar ng Panginoon, nagkasala ako, pag-pray mo ako, kapatid. So, papag-pray ka. Okay, patawarin mo Panginoon ang aming kapatid at karamdaman niya, pagalingin mo po, we claim healing in Jesus' name, be healed. Amen. O yun. Your sins are forgiven, you are healed. So kung paano yung kasalanan na patawad, yung karamdaman na pagaling. Okay. So ito po yung tinuturo ng Biblia. So kung kayo po yung kumakontra, bakit siya hindi gumaling? Hindi ko na problema yon actually. Diba? Hindi ako nagsabi nito eh. Ito yung sinabi. Sabi naman niya, that you may be healed. Pray for one another. Diba? So, hindi naman ako nagsabi nito eh, si Kristo. Hindi naman ako nagsabi nito, salita ng Diyos ito. Okay? So, ang kailangan, tanggapin natin to mga kapatid, paniwalaan natin at mangyayari. So, bakit po minsan hindi nangyayari? Pag-usapan po natin mamaya konti. No? Okay. So, ito po yung principle ng healing 101, Jesus Ministry of Healing 101. Okay? So, ano po yun? Praise God. Okay? Jesus never said believers will not get sick, but said believers shall never die or believers can get well. Okay? So, hindi sinabi ng Panginoon hindi tayo magkakasakit, pero sinabi niya gagaling tayo. By His stripes, you were healed. Okay? Parang kasalanan, hihingi natin ng tawad, karamdaman, ay magpe-prayer of faith tayo, gagaling tayo. Okay? Ayan. By prayer of faith. Okay, yan po yung ministry ng healing. 101, para po sa lahat. Okay. Number 4. Okay? Jesus' healing ministry has only one hindrance, and that is unbelief. Ano po yung hindrance sa healing? Okay, bakit po merong hindi gumagaling? Okay, aminado po tayo dyan, di ba? Pero yung karanasan natin, hindi po dapat yun ang basya ng pananampalataya natin. Ang karanasan po natin,
ay dapat nakabase sa sinasabi ng Biblia. So, hindi porke hindi natin naranasan, hindi na totoo ang Bible. So, ang may problema naman doon, yung ating pananampalataya sa sinasabi ng Biblia. Alam niyo po, ang malaking kontra sa Diyos, sinasabi po ng Bible, ang ayaw na ayaw ng Diyos ay yung unbelief ng tao. Yun po ang kumukontra para ang tao ay maligtas. Unbelief. Ngayon, pagdating po sa healing ministry, isa lang po ang hindrance, sabi din ng Bible, that is unbelief. Ano pong unbelief yun? That it has ceased or stopped. Na hindi na po yan totoo. Na hindi na po nagpapagaling ng Panginoon. Wala na po yung healing ministry. Ngayon, pag yan ang pinaniwalaan natin, wala na po tayo. Hindi na tayo tutuloy. Patay na po tayo. Hindi na po tayo pwedeng mag-aral at ituloy ito. Kasi wala na po eh. Nandun na po yung hindrance. Okay, sabi po sa John 14 verse 12. No King James Version. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. So, para kanino po ba ito? Sa mga apostol lang? Hindi po eh. Para sa lahat po ito. Kaya pinag-aaral nating Jesus Healing Ministry 101, ito po yung basic healing na totoo sa lahat ng Kristiyano. Okay? Bakit po? Kasi ito po yung totoo sa lahat ng mga sumampalataya. He who believes in me, the works that I do, he will do also. So, hindi sinabi ni Cristo yung iilan lang, kundi sabi niya, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Okay. Ngayon, hindi lang yan. And greater works than this he will do because I go to the Father. Hindi sinabi ni Cristo, patalis niya, ihinto na. And it will cease when I go to the Father. Hindi po. Ito po ay magtutuloy-tuloy because I go to the Father kasi ang Holy Spirit dadating. At ang Holy Spirit, ito po ang magtutuloy sa ministry ni Jesus Christ. Nagagabayan tayo. Kaya nga, sabi niya, greater works than this he will do. Okay, basic muna tayo. Ano yung basic? Ito. He who believes in me, the works that I do, he will do also. Ito yung 101. Ang advance dito, ito. Yung greater works than this he will do. Yan na po yung advance. Dito po tayo sa muna sa basic. Ano po yung basic? Ito po. Balikan natin. Yung the works that I do, he will do also. Yun muna. Gayahin muna natin yung ginawa ni Kristo. Ngayon, pag nagagawa na natin yung ginawa ni Kristo, doon na po tayo advance. Ano po yung advance? Yung greater than this he will do. Yun po yun. So, doon muna tayo sa basic. Ano yun? He who believes in me, the works that I do, he will do also. Ano po yun? Yung healing ministry. Okay? Okay. Mark 16, 17 to 18. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. Lahat po yun tayo. Okay? In my name, they will cast out demons. Ito yung signs that will follow those who believe. So, kung kayo mananampalataya, ito sa ito. Okay? In my name, they will cast out demons. So, lahat po ng mananampalataya ito. They will speak with new tongues. Pwede mo yan. I-practice, kapatid. You speak with new tongues while you are praying to the Lord. Okay? You speak with new tongues. Okay? Kaya mo magpagpalayan ang masamang espiritu in His name. Okay, they will take up serpents and eat. Ito po yung mga kalagay na, natuklaw ka ng ahas, o something like that, or you drink deadly, anything deadly, lason, nakamamatay, o kaya nasingot mo yung coronavirus. Sabi rito, it will by no means hurt them. Okay? And they will lay hands on the sick and they will recover. So ito muna yung basic sa lahat ng mga mananampalataya, ay hindi po ito tingi-tingi. Kumbaga, ito po ay para sa lahat ng mga believers. These signs will follow those who believe. Ito yung mga those who believe the message of the disciples. Kasi bilin niya ito sa mga mananampalataya. Yung mga makikinig sa mga aral ng mga mananampalataya ng araw, ipapasa po ito, mga ngaral sila. Yung mananampalataya, ito po yung signs. Kaya nga po ito, naisulat to para sa atin, sa panahon natin ngayon. They will lay hands on the sick and they will recover. Ito po yung basic. Okay? Sino po yan? Yung mga mananampalataya. So, Acts 2:39, for the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord will call.
So, ito'y pangako sa lahat ng mananampalataya. Sa mga anak nila, anak-anak, at yung mga tatawagin nasa malayo. Kasama po tayo dyan. Okay? So, Jesus' healing ministry has only one hindrance, unbelief. So, pag nanampalataya po tayo, mga kapatid, purihin ng Panginoon, itong signs na ito, kasama po ito. Kasama po yung pagpapalaya sa masamang espiritu, kasama po rito yung pagpapatong ng kamay at kagalingan. Pagpapagaling. Okay? Yan po yan yung nasa lahat ng mananampalataya. At panghuli, na basic principle na pinag-aralan po natin, ito po yung basic principle ng Jesus Healing Ministry 101. Ibig sabihin, para sa lahat ng mananampalataya ito, Jesus' healing ministry is for all who believes in Him and not only for a selected few believers. Ito po ay para sa lahat. Itong basic. Okay? So, basic po ito. Alright. So, may advance po. Yun po yung pag-uusapan natin. Later on na po yun. Ito po yung basic lang muna para sa lahat ng mananampalataya. So, ito po yung dapat nating alamin. Okay, para sa lahat po yung mananampalataya ito. Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Okay, so sino po yung may power? Yung mga tumanggap ng Holy Spirit. Sino po yun? Yung mga nanampalataya. So, if you believe in Jesus Christ, He will give you His Spirit, and if you receive the Holy Spirit, you will receive this power. So, para sa lahat po ito, paano ko po nalaman? Sabi po sa Acts 2, 38-39. Then Peter said to them, repent and every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, tatanggapin po natin yung kaloob. Sino po ang kaloob ng Panginoong Jesucristo sa atin? Kaloob ng Diyos sa atin. Ang Holy Spirit is the gift. Regalo po siya sa lahat ng mga mananampalataya. Okay, sino po yung mga nanampalataya? Ito po yung mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nagpabaptize sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung mga nanampalataya. Okay? At sila po yung tatanggap ng kaloob mula sa Diyos, mula kay Kristo. Ano po yun? Ang Holy Spirit. So the Holy Spirit is the promised gift to the believers. Sa lahat po yan ang mananampalataya, hindi for the few. Okay. For the promise is to you and to your children and to all, lahat po, who are afar off, as many as the Lord our God will call. So lahat po ng tatawagin ng Diyos, lahat ng mananampalataya kay Kristo, tatanggap ng regalo ng Holy Spirit at magkakaroon po ng kapangyarihan. Okay, at itong Holy Spirit at ang Holy Spirit na ating tinanggap ay sabi po niya sa John 7, 38-39, ay tatanggapin ng mga mananampalataya. Lahat po, no? He who believes in me, lahat ng mga mananampalataya, as the Scripture has said, pinatotohanan ng salita ng Diyos, out of his heart will flow rivers of living water. Okay? Out of his heart will flow rivers of living water. Okay. Ano po yun? Mula sa kanyang puso, mag-overflow ang living water. Sa po manggagaling, mag-overflow yung power ng Diyos. Okay, sa loob po natin. Bakit? Kasi natinanggap po natin ang Holy Spirit. So, Holy Spirit, yung power po niya mag-overflow sa mga mananampalataya. So, but this is so concerning the Spirit whom those believing in Him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Now, ang Holy Spirit, nag-glorify na po si Jesus Christ, umakyat na po sa kanan ng Ama, nag-buhay na po siya muli. So, nung nag-buhay po si Kristo, binigay niya sa atin ang Holy Spirit, nasa atin na po. At ang Holy Spirit na tinanggap ng mga mananampalataya, those believing in Him would receive. So, kung ikaw mananampalataya ni Kristo, tinanggap mo ang Holy Spirit. At kung tinanggap mo ang Holy Spirit, as the Scripture have said, from your heart will overflow rivers of living water. So mag-overflow ang power ng Holy Spirit mula sa iyo. Galing sa iyo, mula sa iyo, kasi ang Holy Spirit tatanggapin mo. So saan po lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos pag nag-minister tayo ng healing? Mula po sa loob natin. Sa kabituran ng ating puso, from the inner heart.
from the inner man. Yan po yan. Saan po yan? From our spirit. Kasi sa espiritu natin, yan nananahan ang Holy Spirit. Yan nakikita. So, ang espiritu ng Diyos, ang Holy Spirit, is one with our spirit. Kaya, nag-overflow po yun nasa atin. Hindi po galing sa langit, bumaba na po siya. Nasaan na po ang Holy Spirit? Nasa pananampalataya. So, sabi ni Cristo, mag-overflow po yan mula sa loob natin. Kaya pag nag-layhands tayo, maaari po, sa akin lang to. Pag nag-layhands tayo, doon dumadaan, nag-overflow, lumalabas sa kamay natin yung power ng Holy Spirit. Okay? Ngayon, kanino po ito? Sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? So, in conclusion, mga kapatid, sabi po sa Galatians 2:19-20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So, si Kristo po ay siya na ang nabubuhay sa atin. Ikaw, ako, namatay na kasama ni Kristo. Kaya hindi na ikaw nabubuhay. Wala ka ng kamatayan. Yung physical death mo is just a transferring of our presence to the presence of God. We are being transferred. Kaya pag namatay tayo, it is a gain. To live is Christ and to die is gain. Bakit? Kasi yung death sa atin, physical, is just being transferred in the presence of God. Yan po ang kamatayan natin. Lumilipat lang tayo sa presensya ng ating Panginoong Kristo. So face to face, makikita na natin si Kristo doon sa kanyang presensya. Pag namatay tayo physically, to be with the Lord. Diba? Yung kaluluwa natin, yun po yung sinasabi. At yung physical body natin, bubuhayin uli yan ni Kristo pagbalik niya. Ayan po yan. Kaya ang death, literal talaga, wala na po tayong death. Kaya sabi ni Kristo, he who lives and believes in Him shall never die. Okay? Kaya nga, yung buhay natin, wala na. Lumang buhay natin, wala na. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So si Kristo na ang nabubuhay sa akin dito, sa lupang ibabaw. Okay. And the life which I now live in the flesh, sa laman na to, ang buhay na pinamumuhay ko, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. So naiintindihan niyo po mga kapatid. So si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, yung old man mo, namatay na, na-crucified ka na kasama ni Kristo, at si Kristo na ang nabubuhay sa iyo, at ang buhay na pinamumuhay mo dito sa lupa, ipinamumuhay mo by faith in the Son of God. Wag mawawala ang iyong faith. Yan ang bumubuhay sa atin. Ang pananampalataya. So, paano tayo namumuhay in the flesh sa laman na ito? We live in the flesh. The life I live in the flesh, I live by faith. Kanino? In the Son of God. So, ang pamumuhay natin, pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sino ba siya? He is the resurrection. He is the life. He who believes in me, though he die, he shall live. And he who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yun po yan, mga kapatid. So, tandaan po natin to. We are the extension of Jesus Christ. Although Jesus Christ is not here on earth, but we are here and we are living with Christ, and Christ is living in us, and our life, with the life we live here, we live by faith in the Son of God who loves us and gave Himself for us. Personal po yan, actually. Okay? So, this is our conclusion. I have been crucified. Galatians 2:19-20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So Jesus Christ, although He is not here, as if He is here, living in us. So yung extension ng ministry ni Jesus Christ, healing ministry, He is doing it through us. So, si Kristo ang nagpapagaling sa panahon natin ngayon. Paano nagpapagaling si Kristo sa pamamagitan natin? He is living in us. So when we lay hands, Jesus Christ is actually the one laying hands on that person. Because Jesus Christ is living in us.
And Jesus Christ is still the healer. He is Yahweh Rapha, the God, the Lord that healeth thee. Paano po? Sa pamamagitan ng mga mananampalataya. By laying of hands. Okay? So, dyan po magtatapos ang ating Bible study ngayon. Tutuloy po natin. May worship po tayo sa Sunday, live streaming. Yung pong pinractice po natin, let us practice the basic principle of Jesus Healing Ministry 101. Ano po yung napag-aralan natin? Okay, Jesus heals with compassion. May pag-ibig, may awa. Okay, Jesus heals with faith connection sa mga tao. And may pananampalataya, may faith. Paano natin malalaman may faith yung tao? Nanghingi sila ng prayer, lumapit sila sa atin. Nanghingi sila ng prayer para sa Diyos. Indication na meron silang faith kahit konti lang. So pag may faith contact, and then you administer release healing by laying of hands and by command. Okay? So paano po yun? Practicing po natin. Unahin natin yung pangalan ng Panginoon. Sa English, in the name of Jesus Christ, the Son of God, you are healed. Be healed. Okay? You are healed. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos, ikaw ay magaling na. Ikaw ay pinapagaling niya. You are healed. By stripes, you are healed. Sa magitan ng kanyang mga latay, sugat, ikaw ay pinagaling na. You are healed. Okay? Okay. Pwede natin i-command yung sakit. Be cleansed. Be healed. Magaling ka na. Ikaw ay magaling na. Sakit, karamdaman, coronavirus, lumayas ka sa katawang ito. You command. Okay? Then yung touch, hawakan nyo, and gagaling po yun. They will recover. So, kung ano yung gusto nyo mangyari, coronavirus, be healed. Okay, yung lungs, be healed. Okay, heart, be healed. So, pwede rin po yung gano'n. Then, patungan sa ulo, o balikat, kamay, pwede po yung basta by touch. Ayan. And then, you command in Jesus' name. Okay, yun po yun. Mga kapatid, practicein po natin. Tuloy-tuloy po yan. Practicein. Palagay nyo, meron pa. Tirahin nyo ulit. Okay, in the name of Jesus Christ, the Son of God, be healed. English, sa Tagalog, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, gumaling ka, magaling ka na. In Jesus' name, lumayas ka karamdaman sa katawang ito. In Jesus' name. Ganun lang po. Okay? So, the Holy Spirit will overflow sa kamay natin, sa aking paniwala. Galing po yan, will overflow. Rivers of living water will overflow from the Holy Spirit within us. Kasi tinanggap niyo na po yung power nasa atin. Okay, this is Jesus Healing Ministry 101. Okay? So, yung mga topic po natin, pag di nyo po nasundan yung mga ibang tinuro po natin, nandun po yan sa YouTube. Subscribe niyo po. Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Para makita niyo po yung mga iba natin pang mga topic natin, baka hindi po niyo nasundan. Purihin po ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa pag-aaral namin ng mga salita. Maunawaan po namin ang ministry ng healing na pinagkaloob sa amin. Ma-practice po namin, lalo na sa panahon ngayon ng pangangailangan ng mga karamdaman, sakit na pandemic na ito. Para maalis na po ito sa aming komunidad, sa aming tahanan, sa aming barangay, sa aming komunidad, sa aming bansa at sa buong mundo. Gamitin po namin, Panginoon, Lord God, ang ministry na ito na iniwan mo po sa aming mga mananampalataya because we believe in you, Panginoon. Galatians 2:20, Panginoon, we claim this Galatians 2:20. Panginoon, we have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ living in us, living in me. And the life that I live in the flesh, I now live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Purihin ka, aming Amang Diyos sa langit. Sa pangyarihan ng Holy Spirit, at sa pangalan naman ng Panginoong Jesucristo, ito pong aming pasasalamat sa iyo. Amen. Amen. Praise God. God bless you po. Marami pong salamat, mga kapatid.